From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ngayong mga sandaling ito ay ang pangangaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga sapagkat ito ay patungkol sa kung paano natin tatanggapin ang pabor ng Diyos. How to receive God's favor. Talaga ba mga kapatid, mahalaga na dapat tanggapin ang pabor ng Diyos sa ating mga buhay? Alam ninyo kung bakit? Sapagkat anumang dalangin, anumang tawag natin sa Panginoon, kung ang kanyang pabor ay wala sa buhay natin, ay lalabas tayong walang tinanggap mula sa Kanya. Kaya sayang lamang ang ating mga dalangin. Nakita natin nung binasa natin kanina na napakahalaga at i-elaborate ko yon sa inyo sa mga sandaling ito. Sa paghihingi natin, mga kapatid, importante na ang pabor ng Diyos ay nasa sa atin. Sino sa inyo rito ang may dalangin at kahilingan pagpasok ninyo sa bahay-sambahan? Lahat ba kayo ay may kahilingan? Ang lahat ng may kahilingan, ibig tumanggap ng pagpapala, itaas ang kanilang kamay. Okay, taas ang kamay. Mangangaral ako ng salita ng Diyos. Itaas ang kamay. Gusto ba ninyong tumanggap ng pagpapala ng Panginoon? Mangangaral ako ng sobra 1 oras at kalahati. Nakataas sa inyong kamay. Kaya ninyo? Praise the Lord. Naawa naman ako sa inyo. Ibaba na ninyo. Lahat ng nagtaas ng kanilang kamay, pagpapalain kayo ng Panginoon sa mga sandaling ito. Bakit? Sa una pa lang pagpunta ninyo rito, nagaksaya na kayo ng panahon, pumunta kayo rito, nagaksaya na kayo ng pamasahe, pumunta na kayo rito, pagkatapos ibinigay ninyo ang sarili ninyo sa harap ng Diyos upang makinig ng kanyang banal na salita, yan ay ang unang hakbang na ng inyong pagpapala. Sabagat yung wala rito ngayon, hindi nila mapapakinggan ang mga mensaheng ito at hindi sila magkakaroon ng espiritual na kaalaman sa mga kalooban ng Diyos, kaya hindi nila alam kung paanong kunin ang kalugod-lugod na pabor ng Diyos. Kayo ngayon, unang hakbang ay alam na ninyo sapagkat mapapakinggan ninyo at ibibigay sa inyo ang kaalamang yan. Now,
In asking God's favor, it is important when you ask that you have the favor of God. Because without the favor of God, it would be impossible for our prayers to be answered or to have an answer. It would be impossible for us to have an answer to every prayer that we do or we make before God if we don't have His favor. Kaya, tingnan natin sa ating wikang sarili kung ano, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon dito sa ating binasa kanina. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawalang halaga ang lahat ng mga iba. May 2 lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili. Nang ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinakamtan, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Tingnan ninyo ang 2 taong ito na pumunta sa templo upang manalangin. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na ang isa'y umupo doon sa pinakadulo, ang isa naman ay umakyat sa altar at pareho silang nanalangin. Ang Fariseo, sinabi niya kung ano ang kanyang ginagawang kabutihan sa harap ng Diyos. Wala sanang masama doon sa sinasabi niyang yon sapagkat yun naman ay katotohanan. Ngunit ang masama ay nang siya'y magturo doon sa isang maniningil ng buwis at sinabi niyang, hindi ako katulad niya. Ngunit yung maniningil ng buwis, anong sinabi? Hindi man siya makatingin sa langit. At pagkatapos, dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag ka sa akin, isang makasalanan, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Anong sinasabi ng ating Panginoon? Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap. At eto ang lesson ng Panginoon. Ibababa ang lahat ng nagmamataas sa kanyang sarili at itataas ang lahat ng nagpapakababa sa kanilang sarili. Dito makikita natin na ang Diyos ay may pananaw sa bawat isa upang makuha ang kanyang pabor. Isa na rito, mga kapatid, ang isang pananampalatayang merong kababaan ng loob. So, for us, in order to receive the favor of God, we must avoid a holier than thou attitude. Kailangan iwasan natin na magsabi palaging mas magaling tayo kaysa sa iba o mas banal ako kaysa sa iba. When you try to compare yourselves with other, you must always put yourselves under or down than putting yourself up. You must always put yourself on the downward side. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ang pinakamagaling o ikaw ang pinakabanal. Maaari mong isipin yon. Pero huwag mong ituro ang mga kamay mo doon sa iba upang sila ay iyong hatulan at sabihing mas magaling ka
kaysa sa kanila. Maaari mong sabihin ako'y magaling kung wala kang ituturong iba at sasabihin, mas magaling ako sa Kanya. Importante pala sa Diyos, mga kapatid, na tayo ay maglilingkod na mayroong kababaan ng loob. Hallelujah! Hallelujah! Importante sa harap ng ating Panginoon na tayo ay may kababaan ng loob na huwag nating tingnan at mapagmataas tayo sa ating mga sarili. Importante ba sa Diyos talaga ang bagay na yan? Importante sapagkat sinasabi ng Isaiah chapter 57 verse 15. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Sa wikang sarili, ito ang sinasabi ng Isaiah chapter 57 verse 15. Basahin natin. Sabagat ganito ang sabi ng mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Kasama ng Panginoon na nakatira sa kanyang dako ang isang taong may mapagpakumbabang loob. Ano ang palatandaan na meron kang mapagpakumbabang loob? Pagka ikaw ay mapagsisi sa harap ng Diyos. Tingnan ninyo yung taong nananalangin doon sa may dulo, nagsisisi siya. Dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, Panginoon, patawarin mo ako, isang makasalanan sa inyong harapan. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Bilang mga anak ng Diyos na tunay, upang tayo ay kasihan ng kanyang pabor, kailangan tayo ay hindi lamang mapagpakumbaba, kundi tayo ay mapagpatawad. Be forgiving. Kung naririto kaniyo kaninang umaga, napag-aralan natin ang Matthew chapter 18 verse 21. Pasimula sa verse 21 hanggang katapusan ng chapter. Anong napag-aralan natin? Naririto, sabi ng Panginoon, ang isang parable. The kingdom of heaven is likened unto a man na meron siyang mga alipin. Tinawag sila at pagkatapos siningil sa kanilang mga utang. Ang isa ay nakautang ng malaki. Ang iba ay nakautang ng medyo maliit. Ngunit sila ay tinawag, lalo na yung may malaking nautang. At sinabi niya, mga kapatid, na kailangan bayaran. Sinabi nung kanyang alipin, wala akong pambayad. Pagkatapos sinabi nung alipin, bigyan mo pa ako ng konting panahon upang mabayaran ko ang aking mga utang. Sapagkat dapat ipagbili na ang kanyang pamamahay upang makabayad siya. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon sa kanyang naawa? Sabi niya, okay lang, sapagkat naawa ako sa iyo, patatawarin na kita sa iyong utang. Umuwi ang aliping ito na pinatawad, meron din pala siyang alipin na nakautang sa kanya, ngunit hindi niya pinatawad. Nabalitaan ng kanyang Panginoon, pinatawag siya at sinabi sa kanya, di ba ikaw pinatawad kita? Bakit yung alipin sa bahay mo hindi mo pinatawad nung siya'y humingi ng kapatawaran sa iyo? Sabi niya, kung anong ginawa mo sa kanya, ganon din ang gagawin ko sa iyo. Ganyan ang gagawin ng Panginoon, sabi niya, sa mga taong hindi nagpapatawad ng mga kasalanan laban sa kanila. Kailangan tayo ay magpatawad ng kasalanan. Maging mapagpatawad tayo. You want to seek the favor of God? Be forgiving in your heart, so that when you pray and lift up holy hands to heaven, the Lord of heaven will also forgive your trespasses. May pabor ka na sa Diyos pagka ikaw ay dumadalangin na pinatawad mo ang kasalanan ng iba.
Pagkatapos taas mo ang kamay mo, sabi ng Panginoon, patatawarin kita sapagkat pinatawad mo rin ang kasalanan ng iba. Praise God, praise God. In order to receive the favor of God, we must be humble. We must be forgiving. And we should not judge. Matthew chapter 7, verses 1 to 5. Ano ang sinasabi ng Matthew chapter 7, verses 1 to 5? Ito mga kapatid ang sinasabi. Judge not that ye be not judged. For with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Tingnan ninyo, sa wikang sarili, ganito ang sinasabi, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Sa Bisaya pa, troso. Nasa imong mata. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Upang ikaw ay magkaroon ng pabor sa harap ng Diyos, avoid a judgmental and condemnatory spirit. Alisin natin ang isang espiritong mapaghatol, mapangutya. Amen. Meron nga isang tao, mga kapatid, Kristiyano daw siya, ngunit kinukutya naman niya yung kanyang kapatid. Sabi niya, ikaw, utal-utal ka magsalita. Sapagkat hindi marunong magsalita yung isa. Ikaw, utal-utal ka magsalita. Pero napansin mga kapatid, na siya pala ay meron ding sakit sa ilong. Mabaho yung ilong niya. Dahil siya ay napakalaki ng sakit pala sa kanyang ilong, tapos hatol na siya ng hatol doon sa may diferensya naman sa bibig, dahil yung dila ng isa medyo mababa, kaya pautal-utal siya magsalita. Ngayon, habang hinahatulan niya yung kanyang kapwa, nakita na siya naman pala, mas malaki ang dapat sawayin at hatulan sa kanya. Bahala nang utal-utal ka magsalita, basta hindi lang mabaho yung ilong mo. Kaya sabi nung hinahatulan niya, bahala ka na, utal-utal ako magsalita, ikaw naman mabaho ang ilong mo. Bahala ka diha, baho kag ilong ako, bahalag bubukog dila, di lang baho ang akong ilong. Amen. Murag sa korte ba? Nasa korte mga kapatid, merong nagdimandahan, lumipat sila sa issue, si Pedro at si Juan. For example, ang pangalan nila, hindi ko nasasabihin ng tunay na pangalan. Si Juan ang isa, si Pedro ang isa. Naalis sila sa tunay na issue. Ang issue doon sa korte ay pagnanakaw. Pumunta sa personal. Ano ang sabi ni Pedro kay Juan? Ikaw nagnakaw sa kalabaw ko? Kilala kita. Bakit? Sapagkat dami ng bulutong na mukha mo. Parang landscape ng buwan. Sabi naman ni Juan, hindi akong nagnakaw sa iyong kalabaw. Ikaw, naduling. Cross eyes. Siya, dili ko'y nagkawat sa imong kabaw, ikaw ang libata ka.
Gihukman niya nga landscape ang iyang nawong sa bulan, gihukman po siya sa isa nga libat. Tinuod man po nga libat. Hinatulan nung isa na yung kanyang kaharap, ang mukha ay parang landscaping ng buwan. Sinabi naman sa kanya, ikaw naman duling. O, tingnan ninyo mga kapatid, kung ano ang iyong sasabihin sa iyong kapwa, siya ring tatanggapin mo. Kaya huwag tayong humatol upang tayo ay hindi hatulan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihatol upang kayo ay hindi hahatulan, sapagkat tingnan mo muna ang puwing na nasa mata mo bago mo makita ang tahilan na nasa mata ng iyong kapwa. Kaya kung meron ka mang puwing na kukunin, yung sayo muna. Huwag kang humatol upang ikaw ay magkaroon ng isang magandang pabor sa harap ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay palaging sumasaway at naghahatol, hinahatulan mo yung kapwa mo, para kang yung Pharisee tumayo doon sa altar at pagkatapos tinuturo mo yung isang nananalangin doon sa may huli ng templo, nakaupo doon sa may dulo, at pagkatapos nananalangin din pala, ikaw naman nagmamataas sa sarili mo, tinuturo mo na mas magaling ka pa sa kanila. Kapag ikaw ay humahatol sa iba, ang ibig sabihin, pinatataas mo ang sarili mo. Sabi ng Panginoon sa kanyang leksyon na ibinigay, ibababa ang nagpapataas at itataas ang nagpapakababa. Sapagkat ang lesong ito ay mahalaga, hanggang ngayon ay pinangangaral natin. Tingnan ninyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, umalis sila sa bahay-sambahan at ang isa ay inaring ganap. The other person that humbled himself was justified. Magkaroon siya ng pabor sa harap ng Diyos nang siya ay umalis sa templong yon. Siya ang pinagpala. Kaya pag ang tao yun dadalangin muli, siya ay pagpapalain. Pinatawad ang kanyang kasalanan, kung may kahilingan pa siya, sasagutin pa ng Panginoon yun. Pero yung Pharisee na nandito sa altar, pumunta at nagmamataas sa sarili at sinabi niyang, mas magaling ako kaysa sa kanya, I am a better person than he, because I do this and I do that, I am like this and I am like that. Pumunta siya at umuwi. Walang pagpapala na mula sa Panginoon. Nakatalikod ang Panginoon sa kanya. Ang pabor ng Panginoon ay hindi nakuha ng taong ito. Isang lesson para sa lahat ng mga Kristiyanong anak ng Diyos na sa ating paglalakad dapat nating malaman upang sa tayo ay humaharap sa harap ng Diyos araw-araw, umaga at hapon. Nanalangin tayo, di ba? Sino nanalangin ng umaga at hapon dito? Nanalangin ba kayo umaga at hapon sa harap ng Diyos? Praise the Lord. Pagka tinataas ninyo yung kamay ninyo, pagkatapos bago lang pala kayong nangutya, pagkatapos bago lang pala kayong humatol, pagkatapos bago lang pala kayo nagmataas na inyong sarili, tataas naman yung kamay ninyo sa Diyos, tatakpan ng Diyos ang kanyang mata at ang kanyang mga tenga at hindi pakikinggan ang lahat ng inyong idinadalangin. Wala kayong pabor sa kanyang harapan. Kaya matigas ang langit para sa mga taong ganon. Ngunit dito pinag-aaralan natin sa mga sandaling ito kung paanong lumambot ang puso ng langit para sa atin upang kung tayo ay may kailangan sa Kanya, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa ating mga buhay. Unang-una, magpakababa tayo sa ating sarili. Amen. Kung meron kang nakalaban, patawarin mo na. Magpakababa ka sa sarili mo, maging mapatawarin ka sa iyong puso. Meron ka bang nakaaway sa mga sandaling ito? Patawarin mo na, i-release mo na. Pagkatapos, magpakababa ka sa sarili mo. Kung halimbawa may pride ka sa harap ng Panginoon, ibaba mo yan kung ikaw ay lumalapit sa kanyang harapan. Alam ng Diyos ang ginagawa mo, hindi mo na dapat pang yan ay i-mention at huwag mong ipagmapuri o ipagmataas ang iyong sarili. Kung ikaw ay nagpapakababa sa sarili mo, lalo kang papansinin ng Panginoon. Sabi niya sa Isaiah 57:15, nakikisama siya sa mga taong merong mapagpakumbabang loob. Hallelujah! Para matanggap natin ang pabor ng Diyos, kailangang tayo ay tunay na born again. Hala tayo magsabing, kailangang tayo ay tunay na born again.
Ang lahat na tunay na born again, itaas ang kamay. Kanang kamay, tinaas ninyo? Itaas ang kanang kamay. Itaas ang kaliwang kamay. Ganyan, mga kapatid. Sundin ninyo yung ginagawa ko. Lahat ng masunurin, pagpapalain kayo ng Panginoon. Tingnan ninyo, pagka ginagawa kayong bata, sumusunod kayo, lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Ano yung ginawa ninyo kanina? Close open. Pagpalain kayo ng Panginoon. Lahat ng sumusunod. Yan ay isang patunay na pagka tayo ay born again, ang ibig sabihin, sumusunod tayo sa mga salita at kalooban ng ating Panginoon. At dahil sa ating pagsusunod na yan, tayo mga kapatid ay pagpapalain ng Panginoon. Sigurado ba ang lugar ng mga tunay na born again? Sigurado ba ang kanilang lugar sa langit? Sigurado ang lugar ng mga born again doon sa langit. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Ito, pakinggan natin. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapatungayaw, ni ang manglulupig ay hindi mangagmamana sa kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Sabi niya noon, ganun kayo. Yung dinescribe ng 1 Corinthians 6:9 ni Apostol Pablo, ganyan tayo noong hindi pa tayo born again. Ngunit sinabi niya, ngayon, kayo ay nangahugasan na, kayo ay binanal na, kayo ay inaring ganap na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating banal na Diyos. Alam niyo, sa huling araw, maraming nagtatanong sa akin kung ang bakla ba daw ay papasok sa langit. Yung homosexual. Now, as I have said previously, I have nothing against homosexual personally. Sabagat ang mga homosexuals o bakla ay tao rin naman. Tao rin naman. Merong human rights, merong civil rights, merong lahat ng rights sa sanlibutan ito. Ngunit pagka tinatanong tayo sa spiritual rights, hindi po ako ang nagsabi, kundi ang banal na kasulatan na ang lalaki na nakikiapid sa kanyang kapwa lalaki ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Kaya kung may nagsabing, Pastor, born again naman ako ay member na ng isang born again fellowship. Hindi ba ako maliligtas kahit hindi ko inalis yung aking pagiging homosexual? Hindi magsisinungaling ang banal ng kasulatan. Walang lalaki na nakikiapid sa kanyang kapwa lalaki na papasok sa langit. Amen. Kahit member pa, kahit sa mga nasa labas, unbeliever, lalo na yon kasi gawa talaga ng hindi mananampalataya yan. Ngayon, may nakapagtanong pa sa akin, eto pa, Pastor, kung ang mangangaral ay bakla, papasok ba sa langit?
Naku kapatid, lalo nang hindi papasok yan. Delikado yan. Kaya, pagiging born again ang pinag-uusapan, dapat number one, alam mo na ang mga ngaral na kung saan ikaw ay nasakop ay hindi isang homosexual. Kasi pagka homosexual o bakla, yung nangangaral, ikaw nakikinig ka, pag sinasabi ng banal na kasulatan, yan ay bulag, sumusunod ay bulag, pupunta sila sa kanal. Hindi sila pupunta sa langit. Saan pupunta ang pinangangaralan ng isang homosexual at pagkatapos naniniwala sa kanya? Sigurado na lang na hindi pupunta sa langit yon. Kaya mga kapatid, pakasiguruhin ninyo na hindi homosexual ang pinakikinggan ninyo. Dapat, kapatid, ang salita ng Diyos ay maging tunay sa buhay natin. Tayo ay talagang tunay na kailangang maging born again sa harap ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pabor sa Kanya. Kaya yung homosexual, hanggang ngayon, ikaw ay nakikiapid. Lalaki sa lalaki, naku, wala kang pag-asa kapatid. Kaya kailangang maborn again ang maraming mga nagtatawag sa kanilang anak ng Diyos, ngunit homosexual pa. Yun daw ang homosexual, yung kilos babae. Marami dito parang kilos babae, pero hindi naman nakikiapid sa lalaki. Ngunit makikita mo, napakaraming macho. Talagang parang Sylvester Stallone ang mukha. Pero first class pala na homosexual. First class pala na bakla. Nakikiapid pala yan sa lalaki. Pero macho. Kahit macho ka patingnan, pagka ikaw ay nakikiapid lalaki sa lalaki, wala kang pag-asa sa pagpupunta sa kaharian ng Diyos. Hindi ko sinabi yon, sinabi ng banal na kasulatan. Upang magkaroon ng tunay na pabor sa harap ng Diyos, kailangang tayo ay tunay na born again. Anong born again? Ipinanganak na muli. May pagbabago ang buhay. Noon makasalanan, ngayon binanal. Noon makasalanan, ngayon nahugasan. Noon makasalanan, ngayon inaring ganap sa harap ng ating Panginoon. Nang dahil sa kanyang pagsisisi at pagsusunod sa banal na Diyos, siya ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Anong sinabi ng Panginoon? Except you be born again, you cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Di tayo makakapasok doon, sabi niya. Wala tayong magiging pabor, sabi ng Panginoon. Kaya lahat ng mga tumatawag sa ating Panginoon, kailangang tunay na maging born again. May pagbabago ang buhay. Pastor, born again po bang tunay ang isang Kristiyano na hindi naniniwala sa tithes? Born again bang tunay ang Kristiyano na hindi naniniwala ng tithes? Hindi, kapatid. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan sa Malakay chapter 3 verse 10, ninanakaw baga ng tao ang Diyos? Sabi ng tao, paano ka namin nanakawin? Espiritu ka naman. Sabi niya sa pamamagitan ng ikapu at mga handog. Anong sinabi ng ating binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11? Walang magnanakaw na pupunta sa langit. Masamang magnakaw sa tao, amen? Alin ang mas masama? Magnakaw sa tao, magnakaw sa Diyos. Pagka hindi ka nagbibigay ng tithes, magnanakaw ka sa Diyos, amen? Pastor, kung ang amin pong mga ngaral ay hindi naniniwala sa tithes, pupunta ba kami sa langit? Sinasabi ko na kanina pa, mga kapatid, walang magnanakaw kahit paano ang titulo mo, obispo ka, pastor ka, mangangaral ka. Pagka ikaw ay nagnanakaw ng ikapu, ikaw ay hindi pupunta doon sa kanyang kaharian.
Sabi niya, walang magnanakaw na makakapagmana ng buhay na walang hanggan. Makakapagmana ng kaharian ng langit. Anong sinabi ng Ten Commandments? Isa sa mga laws ng Ten Commandments, thou shalt not steal. Hiro mo? Oh, that is one of the commandments of the Lord in the Old Testament. And I believe that that commandment is a commandment that is good for us today as it was good for them in the Old Testament. Thou shalt not steal. It is an unqualified statement. Thou shalt not steal from man, especially thou shalt not steal from God. When you don't give your tithes, you are stealing from God. And you don't have any part in the kingdom of heaven. Kahit ano ang isip mo sa sarili mo, kung hindi ka nagbibigay ng iyong tithe sa harap ng Diyos, ikaw ay isang magnanakaw, hindi ka papasok sa kaharian ng Panginoon. Mahal ba talaga ninyo ang Panginoon? Mahal ba ninyo siya? Sinong nagbibigay ng tithes, taas ang halangka ng kamay? Sino yung wala pa ngunit na nangangako ngayon na magbibigay na? Okay, nahiya pa sila. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Kailangang tayo ay ipanganak na muli. Ang bunga ng laman kailangang lumipas na sa buhay natin. Ano ang makikita ngayon sa buhay natin? Hindi na Galatians 5:19, kundi Galatians 5:22. Mga bunga na ng Espiritu ng buhay na Diyos. Hallelujah! Love, peace, joy. Gentleness, meekness, faith, temperance, lahat ng mga bunga ng Espiritu dapat ang siyang makikita sa atin. And then, if you want to have favor with God, you must love God and obey God's words at all times. Anong sabi niya mga kapatid sa Joshua chapter 1 verse 8? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. The words of this book shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. And if you will do that, thou shalt prosper, and thou shalt have good success. Magkakaroon ka ng pabor sa harap ng ating Panginoon. Mahalin ang kanyang mga banal na salita. Ipamuhay ang kanyang banal na salita. Sundin ang kanyang banal na salita. Huwag hiwalay ang kanyang banal na salita sa ating bibig araw at gabi. Pagbubulayan natin yan araw at gabi. Bago kayo magtrabaho sa umaga, pagkagising ninyo, kumuha muna kayo ng mga salita ng Diyos. Magbasa kayo, mag-devotional kayo. Basahin ang salita ng Diyos. Mahalin ang salita ng Diyos. Huwag ilagay ang Biblia sa ilalim ng comics. Huwag ilagay ang Biblia at patungan ng anumang klaseng libro. Kailangan yan ay nasa ibabaw ng lahat ng libro. Upang kung yan ay kunin ninyo, ang ibig sabihin, wala nang hihigit pa riyan sa mga salitang yan. Ang mga librong ginawa ng tao, mga kapatid, ay mawawala. Ang mga librong yan ay ma-expire isang araw. Ngunit ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito, yan ay panghabang buhay. Yan ay pangbuhay na walang hanggan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
Napakagandang maglakad sa katedral kung naririto kayong lahat. Praise the Lord. Lahat ng nadadanan ko, pagpapalain kayo ng Panginoon. Panalanginan mo sa buhay nga Diyos. Kamong tanan, nga niya, niining mga taknaa. Amen. Kamong tanan nga mga anak sa Diyos, nga nagapaminaw sa kuwa, ang panalangin sa Diyos maanha sa inyo ha. Ang mga pulong sa Diyos, atong kanunayng tunan, palagi nating pag-aralan ng mga salita ng Diyos, sapagat ang mga salitang yan ay mga salita ng katotohanan. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang nagmamahal sa akin, ay sundin nila ang aking mga iniutos. If you love me, keep my commandments. In order to have favor with God, we must always obey God's word at all times. Praise the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, lalago tayo hindi lamang sa kaalamang makatao, kundi sa kaalaman na nanggagaling sa ating banal na Diyos. Praise the Lord. Lahat ng mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya, itaas ang kamay. Mahal ninyo ang Panginoon, taas ang kamay. Iwagayway ang kamay. Kung malakas kayong magwagayway ng inyong kamay, malakas ang pagpapalang darating sa inyo. Hallelujah! Mahalin natin ang mga salita ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Mga kapatid, sinabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Ganito ang sinabi ng ating banal na Diyos. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang Panginoon, hindi siya pumunta rito upang igiba ang mga salita ng Diyos. Sinasabi ng iba, ang tithes daw ay Old Testament. Pumunta raw dito at wala na yan. Alam ba ninyo, pumunta ang Panginoon dito upang ganapin ang mga salitang yan? Sabi niya sa verse 18, chapter 5 ng Matthew, sapagat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa mga kaliit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapot ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Mahalin natin ang mga salita ng Diyos, sapagat yan ay kanyang mga utos, at yan ay ating ituro naman sa iba na ganun din ang gawin. Tayo ay magkakaroon ng pabor sa harap ng Diyos at magiging malaki, magiging dakila sa kanyang harapan. Pagka ikaw ay dakila sa harapan ng Diyos, ano man ang hilingin mo, yan ay ibibigay ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Upang tayo magkaroon ng malaking pabor sa harap ng Diyos, kailangang sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Mahalaga ba mga kapatid na tayo ay mayroong isang matuwid na pagsamba sa harap ng Diyos? Amen. Mahalaga na mayroon tayong tunay na pagsamba. Sinasabi niya sa Mark chapter 7, tingnan natin ang mga salita ng Diyos sa Mark chapter 7
chapter 7, verses 6 to 9. Etong sinasabi ng Panginoon. Kaya mahalagang tayo ay merong tunay na pagsamba. Mark chapter 7, verses 6 to 9. Ito ang kanyang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga papaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ang sinabi niya sa kanila, totoong itinaktakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Mahalaga na tayo ay maglingkod sa Diyos na mayroong isang tunay na pagsamba. Ito ay tinatawag na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kailangan ang ating pagsamba ay hindi sa pamamagitan lamang ng tradisyon o salit-saling sabi ng tao na ginagawang pinakaaral. Kailangan ang pagsamba natin ay tunay sa Espiritu at katotohanan na walang pagsisinungaling sa harap ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang ating pagsamba ay ayon sa kanyang inutos. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Idol worship is forbidden in the Scriptures. When you worship God and you worship Him through idols, you are not pleasing in the sight of God. When you worship Him in that manner, you are not worshiping God in spirit and in truth. You are setting aside the commandments of God. And what is one of the commandments of the Lord? Thou shalt worship no other God besides me. That is the first commandment. Thou shalt worship no other God besides me. Thou shalt not make any graven image which has a likeness in heaven or on the earth or under the earth or under the sea. Thou shalt not bow down thyself unto them nor serve them. Huwag nating sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga linilok na larawan. Huwag tayong lumuhod, sapagat ang ganung pagsamba ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Sabi niya, yan ay ang pagsambang walang kabuluhan. Yan ay ang pagsambang walang kabuluhan. Hindi tinatanggap. Upang magkaroon ng pabor sa harap ng Diyos, kailangang sundin ang kanyang mga utos na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pumunta kayo rito, dala-dala ba ninyo ang inyong Espiritu, mga kapatid? Sabagat ang Espiritu ninyo at ang katotohanan na walang iba kundi ang salita ng Diyos, yan ay ang pinakamalaking Espiritu, yan ang magkakaunawaan. Pagka sinasabi kong mga salita ng Diyos, sinasamba ninyo siya sa Espiritu ninyo at sa katotohanan na walang iba kundi ang kanyang salita, kayo ay magkakaroon ng pabor sa harap ng ating Panginoon. The words of God can only be understood by the Spirit that is in man. Yung Espiritong nasa sa inyo, galing sa Panginoon, at iyon ang umuunawa sa mga salita ng Diyos. Kaya pagka naririto tayo, pangangaral ng salita ng Diyos ang pinakamahalagang bagay. Walang mahalagang bagay na pakinggan, kundi pinakamahalaga ang pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagka nagsasamba tayo sa Kanya, nagtataas ng ating mga kamay sa Kanya, kailangang nasa matuwid na landas upang hindi mawalang kabuluhan ang ating ginagawa. Di ba masakit pakinggan? Sa araw sasabihin ng Panginoon, pagod na pagod ka pa sa pagsasamba sa Kanya. Pagkatapos sinabi lang niyang, umalis ka, humayo ka, hindi kita kilala sapagkat ang pagsamba mo hindi sa Espiritu at sa katotohanan.
Mga kapatid, masakit yun, di ba? Kala mo, pagsamba mo, tunay na. Yun pala, pagdating sa harap ng Diyos, ang iyong pagsamba ay hindi tinatanggap, winalang kabuluhan. Ang lahat ng mga anak ng Diyos na magsamba, kailangang magsamba sila sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan natin siya. Pagka ginagawa natin ang mga bagay na ito, magkakaroon tayo ng pabor sa harap ng ating Panginoon. Tunay ng pakikinig ng kanyang banal na salita ay pagpapakababa sa ating sarili kung ating tinutupad ang ating napakinggan. Anong sabi ni James? You are deceiving yourselves if you hear the words of God and do not do them. Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, hindi pa yon ang righteousness. Righteousness only comes and justification only comes when we listen to the words of God and we do them. Bakit mahalaga ang paggawa ng mga salita ng Diyos? Hindi ba mahalaga ang pananampalataya sa mga salita ng Diyos? Mahalaga, pero kung walang gawa, hindi magiging sakdal. At hindi magiging perfect ang iyong pananampalataya. Sabi ni James, faith without works is dead. If it is only faith, the Bible says, even the devil believe that there is one God. And they even tremble. But they remain the devil because they don't do what God said them to do. Amen? Mahalaga ang pagsusunod. Darating, mga kapatid, ang ating pinakamalaking pabor sa harap ng Diyos. Pagka tayo nakikinig sa salita ng Panginoon at ginaganap yan. Sabi ni James, pagka daw tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos at hindi natin ginaganap ang kanyang mga salita, anong sinabi niya? Datapwat maging tagatupad kayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ang ibig sabihin, pagka tayo ay tagapakinig at tagatupad ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng pabor sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Justification and favor from God comes when you listen to the words of God and then you do them. Kaya sa mga sandaling ito, napakahalaga ng mga salita ng Diyos. Gagawin ba natin ang mga salitang ating napakinggan? Sino rito, mga kapatid, ang gagawa ng mga salitang kanyang napakinggan? Magpapakababa ba tayo sa ating sarili? Mga tunay na anak ng Diyos, magpapakababa ba tayo sa ating sarili? Hindi na ba natin titingnan at hindi na natin hahatulan ang iba? Kung meron kayong kukuning puwing, anong puwing, saang mata kayo kukuha ng puwing? Sa mata natin. Tayo ba, mga kapatid, ay magkakaroon ng isang mapagpatawad na espiritu? Sinong gagawa niyan? Taas ang kamay. Patatawarin na ba ninyong lahat ng mga kasalanan ng iba sa inyo? Nako, magkakaroon kayo ng pabor sa Diyos. Hallelujah! 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 Talaga bang tayo magiging born again na? Yung mga bakla magbabago na ba? Babalik na bang tunay sa Diyos? Hindi na ba makikiapid sa lalaki? Ang kapwa lalaki? Walang Kristiyanong lalaki na nakikiapid ng kapwa lalaki? Tomboy, vice versa, ganun din.
Wala nang babaeng nakikiapid sa kapwa babae. Sa harap ng Diyos, yan ay karumal-dumal. Kahit ano ang sabihin mong reason at sabihin mong ginawa naman ng Diyos yan. Hindi ko naman kasalanan yan. Mga kapatid, nakita ko ang maraming mga homosexuals na lumapit sa Panginoon, nagsisi ng kanilang kasalanan, binago ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na pagdating ninyo sa hukuman ng Diyos, sasabihin ninyong, Panginoon, sinabi po ng research, ng survey, ng science, na ang bakla raw po homosexual, maliit ang puso nila kaysa normal na lalaki, kaya ako'y ganito. Hindi ninyo maaaring gawing katwiran sa harap ng Diyos yan sapagkat, bakit? Merong mga baklang tulad ninyo na binago, na ngayon ay tunay na lalaki na. Ituturo ng Panginoon, sasabihin niya, yon, bakit nagbago yon? Katulad mo yon. Bakit nagbago? Sabagat walang mahirap sa kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Kung ang 2 isda at 5 tinapay pinaramit pinakain ng 5,000 maliban sa babae at lalaki, kung ang tubig ay ginawang alak, yung pa kayang lalaki na gagawing tunay na lalaki lang? Yung pa kayang bakla na lalaki na gagawing tunay na lalaki lang? Ang espiritu lang ang babaguhin? Kaya ng Panginoon yan. Everybody say, praise the Lord. Pagka ginawa ninyo yan, pagkakaroon kayo ng pabor sa harap ng Diyos at gagamitin pa kayo. Tingnan ninyo isang homosexual na binago, makakatayo sa harapan at sinasabing, patunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa buhay ko, sapagkat noon ako ay homosexual, nakikiapid sa aking kapwa lalaki, napakaraming lalaki sa buhay ko. Tingin mo, lalaki rin pala siya, homosexual siya. Ngunit ngayon, ako'y binago na ng Panginoon. Ang kapangyarihan ay pumasok sa akin. Tunay na born again. Amen? Mamahalin ba natin ang salita ng Diyos higit sa lahat? At susundin yan, huwag hihiwalay sa ating mga bibig. Pagka tayo nagfe-fellowship, mga kapatid, pagka tayo nagsasalita, pagka tayo namimisita ng ating mga pamamahay, ano ang ating ipambubungad? Chismis? Intriga? Okay, ano ang mamumutawi sa ating mga bibig una sa lahat sa ating pamimisita ng pamamahay? Salita ng Diyos. Salita ng Panginoon. Paggising natin sa umaga, anong unahin natin? Salita ng Panginoon. Bago matulog sa gabi, ano ang unahin natin? Salita ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ng plano natin, ipailalim natin dyan at huwag hihiwalay yan. Pagka lumakad kayo, meron kayong Bibliang dala. Pagka pumunta kayo ng simbahan, meron kayong Bibliang dala. Sino nagdala ng kanilang Bible? Taas ang kamay. Lahat ng nagdala ng Bible, taas ang kamay. Doble ang pagpapala ninyo. Yung hindi nagdala ng Bible, alam ko hindi niyo itataas ang kamay ninyo. Pero hindi kayo nagtaas ng kamay kanina, kaya itong sasabihin ko. Lahat ng hindi nagtaas ng kamay, natural, hindi kayo nagdala ng Bible, 1/4 lang pagpapala ang tatanggapin ninyo. Pagka pumupunta kayo dito, magdala kayo ng banal na kasulatan. Pagka wala, sabihin ninyo sa akin. At pabibilhan ko kayo doon sa may bookstore. Amen? Kailangan ng bawat isa may banal na kasulatan. Pagka nag-travel kayo, dalhin ninyo yan. Nag-abroad kayo, dalhin ninyo yan. Sapagkat yan ang magiging pag-asa ng buhay ninyo saan man kayo naroroon. Mahalin ninyo ang salita ng Diyos. Alam ninyo ang instructions ng Panginoon sa akin? Ang Bible huwag patungan ng ibang mga libro. Ni kahit anong babasahin, notebook, comics o anuman, huwag patungan ang banal na kasulatan. Kailangan nasa ibabaw ng lahat ng libro yan. At pagkatapos, sumamba kayo sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan.
pumunta kayo palagi dito sa Cathedral of Jesus Christ. Sabagat dito ang itinataas natin ang Panginoong Jesucristo. Ang itinataas at pinupuri natin si Jesus Christ. Tinataas natin siya. Wala tayong ibang tinataas. Sabi ng banal na kasulatan, Acts 4:12, walang ibang pangalang binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, at ang pangalang yan ay ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan na ibinigay ng Ama sa Kanya, sapagkat siya nagpakumbaba kahit sa kamatayan sa krus. Nang dahilan diyan, binigyan siya ng Ama ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Na sa pangalan ni Jesucristo, ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng tila ay mangungumpisal na siya ay Panginoon, siya ay kaluluwalhati ng Diyos nating Ama. Hallelujah! Sumamba tayo sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sundin natin ang lahat ng ating napakinggan at ang pagpapala ay mapapasa atin. Bago kayo lumapit dito, ako'y mananalangin muna sa lahat ng ating mga kapatid na ngayon ay nasa kanilang mga television sets na kaharap. Kapatid, hawakan mong muli ang television sets mo. Kung merong nahuli sa inyo na bumukas na inyong TV sets at ngayon ay napakinggan ninyo ang huling mensahe na ito, pareho rin mga kapatid, humawak kayo bilang point of contact at kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Banal na Diyos, aking pong kapatid ay nasa harap ng kanyang TV set. Merong napakalaking pangangailangan. Sa muli, dinadalangin ko po na siya ay iyong pagpalain sa mga sandaling ito at iyo pong ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan at iyo pong tugunin, sabagat kayo ay mayaman sa lahat ng bagay, mayaman sa katugunan ng aming mga dalangin, at ang kapangyarihan ninyo ay hindi po maikli, na hindi siya mahihipo sa mga sandaling ito. Nadarama mo ang kuryente ng kapangyarihan ng Panginoon, kapatid. Ang Panginoon ay humihipo sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Ang iyong may sakit na katawan, sakit sa balakang, sa likod, sa paa, sa kamay, sa loob ng iyong katawan, sa ulo, sa pangalan ni Kristo Jesus, tanggapin mo ang iyong kagalingan sa mga sandaling ito. Magkakaroon ka ng kalutasan sa iyong mga malalakas na problema, malalaking problema mo, yan ay magkakaroon ng kalutasan. Hintayin mo ang kalutasan mula sa Panginoon. Ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu niya sa mga ngaral na ito ay nakikiusap sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Panginoon ay nakiusap sa iyo sa mensaheng ito, at ang pagpapala ay pasasayo sa mga sandali ito. Kalakip na ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tanggapin mo ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love, because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch it, because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.